Isa na namang low pressure area ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Obet Badrina mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet, magandang gabi sa iyo dyan sa Pag-asa. Magandang gabi, June. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. At narito nga yung update natin sa ating panahon. Ngayon, kagaya ng binanggit mo, meron tayong minomonitor na low pressure area. Pero una muna, yung bagyong si Karina ay patungo na sa bahagi ng mainland China. At ito ay inaasahan natin na magla-landfall ngayong gabi dito sa may area ng mainland China. At bagamat nasa labas na nga ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Karina, nakataas pa rin yung Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa may bahagi ng Batanes province. At dahil doon, inaasahan pa rin natin ang posibilidad ng mga pagbugso ng hangin, particular na dito sa mga isla ng Batanes, kasama dyan sa area ng mga Itbayat. At samantala naman ay patuloy pa rin yung impact or effect ng southwest monsoon o habagat at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan, particular na sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, gayon din sa mga lalawigan ng Bataan at Zambales. Dito sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng Central Luzon at gayon din sa Calabarzon, inaasahan pa rin natin yung mga posibilidad ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Pero inaasahan natin sa mga susunod na araw, starting tomorrow, yung area ng Metro Manila, Central Luzon, maliban sa Zambales at Bataan, gayon din sa Calabarzon, ay inaasahan natin mas uunti na or mas maliit na yung chance ng mga malalakas na mga pag-ulan. Towards the weekend, in-expect na natin fair weather na tayo. So in-expect na lang natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Posible sa mga kababayan natin sa Bataan, Zambales, gayon din sa may area ng Ilocos region hanggang bukas at hanggang posibleng umabot pa ng Sabado. Posible kung minsan meron pa rin mga katamtaman hanggang sa kuminsan malalakas na mga pag-ulan. Sa iba pang bahagi natin bansa, itong Mindanao, Visayas at itong eastern section ng Luzon, mga isolated thunderstorms na lang yung ating in-expect in the next few days. So dito tayo sa low pressure area na ating namataan na nasa 985 km east ng southeastern part ng Mindanao. Sa ngayon, maliit pa naman yung chance na ito ay maging bagyo at least in the next 1 to 2 days, kaya patuloy natin itong i-monitor. So in-expect natin this weekend, generally fair weather tayo habang patuloy na minomonitor itong low pressure area na ating namataan. Yes, June? Obet, yung nakikita naming mga ulap na yan sa weather satellite nyo dyan, itong habagat ba ay pinalalakas pa rin noong dating bagyong Karina? Ito ba ay sinasabi mo nga, although sa weekend, fair weather na tayo, pero sa ngayon hanggang bukas, ito ba ay makaka-apekto pa ng husto sa atin? Yes, oo, makaka-apekto siya, particular na sa area ng Ilocos Region at Bataan, Zambales, kasama ilang bahagi ng Cordillera. Pero dito sa Metro Manila at sa mga karatig na lalawigan sa Calabarzon, gayon din sa Central Luzon, mas mahina na yung epekto ng southwest monsoon. So bukas, expect natin dito sa Kamaynilaan at mga karatig na lalawigan, medyo maulap na panahon pa rin pero masisikat na or posible na rin natin makita itong araw. Yan bang low pressure area na aming nakikita ngayon, Obet? Pagka yan ba ay kung sakasakali, wag naman sana maging ganap na bagyo, meron na ba kayong tinitingnan ang direksyong pupuntahan nito at meron nakikita rin ba kayo na forecast din ba ang magiging lakas nito, Obet? Oo. Sa ngayon, June, since hindi pa nga siya isang ganap na bagyo, medyo mahirap pa na ma-forecast natin. Siguro mabibigyan ko na lang ng ideya yung mga kababayan natin na normally kapag buwan ng Hunyo at pagdating din ng Hulyo or July to August, ang usual na track ng mga bagyo ay kagaya ng dinaanan ni Karina. So posible na halos ganun din yung kanyang dadaanan tungo dito sa may area ng northeastern part ng ating bansa. Yun yung usual na track natin kapag July tsaka August. Obet, isa na lang, alam natin kayong mga nasa... At kung sakali pa... Go ahead, Obet, please. Yes, so regarding kasi sa lakas, nabanggit mo kung makikita ba natin. Sa ngayon medyo mahirap pa rin masabi natin yung magiging potential na lakas ng bagyo. Hangga't hindi kasi nagiging ganap na bagyo itong low pressure area, hindi pa consolidated yung kanyang mga kaulapan, medyo hirap pa yung ating mga datos na ma-estimate yung potential na maging lakas niya. Alam lang natin, since nasa karagatan nito at kung dadaan ito sa dinaanan ni Karina, posible itong lumakas. Kagaya ni Karina, umabot ng around typhoon, up to posible din yung super typhoon. Pero sa ngayon nga, mahirap mag-forecast kapag hindi pa ito ganap na bagyo.
Alam mo, Obet, sa tweet na inaalam natin ang lagay ng panahon at kayo ang pinupuntahan namin. Pero sa puntong ito, Obet, nais namin kumustahin naman ang lagay ninyo bilang mga weather forecaster dyan, bilang mga empleyado ng Pag-asa na talagang naka-duty kayo, talagang puyat din kayo sa mga nagdaang araw. Kumusta naman ang inyong pamilya? Kayo ba yung naapektuhan din ng mga pagbaha? Yun, so sa akin naman siguro, no, kaya lagi kong binibigyan din itong Bataan kasi ako po ay taga Bataan, so lagi kong pinapalalahanan yung mga kababayan ko sa aming lalawigan, no. And I think nabigyan naman sila ng nararapat na aksyon, no. So nagpapasalamat tayo especially sa mga local government units. Sa amin naman dito sa dito sa Pag-asa, nabibigyan naman din kami ng enough na pahinga kahit papaano, lalo na meron kaming lugar dito kung saan pwede kami magpahinga. So nagpapasalamat din kami sa pamunuan dito sa Pag-asa. So okay naman, kinakaya pa, kaya pa. Yeah, good to know. At siyempre, ang pagpupugay namin sa inyo diyan kasi mabilis din yung nakita namin na yung rainfall warning ninyo nung madaling araw kahapon. Talagang nakita namin kung gaano kabilis at nakapag-action din tayo ng aming gagawin dito sa news department, maging yung mga local government unit din, Obet, di ba? Kaya nagpapasalamat din tayo sa mga partners natin kagaya po ninyo sa media na siya talaga nangunguna sa pagtulong sa amin sa pagkakalat ng impormasyon kasi napakahalaga. Kahit na gaano kagaling yung pag-forecast natin June, no, kahit na perfect pa yan, pag hindi ito nakarating sa mga kababayan natin ay mababaliwala. So maraming salamat din sa lahat ng mga kasama natin sa media kagaya ninyo. Yeah, maraming salamat. Yan po si Obet Badrina, ang Weather Specialist 1 ng DOST Pag-asa.